Mga kasayan, meron lang tayong sasagutin na katanungan tungkol sa kapasitor. Basahin mo, shoutout mo na rin. Shout out kay Marco Geroche. Kasayan tanong lang po, pwede po ba yung capacitor kapag naka-battery operated ka na? At pwede ba sa long ride ang capacitor? Salamat. Nag-comment siya sa naglagay ng capacitor na mamatay ang motor kapag nag-signal. Oh, Ito siya kasayan na. Bali yung kapasitor, yung pinaka magsisilbing pinaka battery natin. Ito siya wa. Kung pwede daw ba sa battery operated, pwede kasayan. Ito siya. Yung kapasitor natin ha. At dito nyo na malalaman kung sira yung kapasitor natin. Lumolobo rito o lumolobo sa kabila ha. Ang negative ng kapasitor natin, etong may sign na minus sign, negative o yung kulay gray. Yung walang sign, yun yung positive natin. Yan na, walang sign. Ang ginagamit natin, kadalasan, ito, 50 volts, 4,700 microfarad, tapos, yun, 50 volts siya. Ito yung ginagamit natin na ano. Pansinin nyo pagka mag-i-start tayo. Kasi ito kasahin, kahit walang kapasitor, gagana naman tong ilaw natin gawa ng ano, regulator rectifier. Kaya mas maganda to, may ano tayo, merong pinaka protection o kumbaga pinakakapalit ng ating battery. Ma, ma- Mabilis lang siya mag-charge pero mabilis din siyang ma-discharge. Ito halimbawa ito ha. Pansinin niyo yung ilaw natin. Walang battery wa. Kick tayo, nakaano na ilaw natin sa likod. Pansinin niyo ha. Ayun siya kasaya no. Ayan ha, pansinin niyo ha. Oh. Ibig sabihin, nagkakaroon na kagad siya ng ano, nagkakaroon na kagad siya ng karga. Isang sipa pa lang natin. Ayan siya kasaya no. Wala tayong battery ha, pero nagkakarga agad siya. Sa isang sipa pa lang. Oh, konting sipa lang pero umiilaw na siya kasi nga nagkakaroon siya ng karga. Mabilis siyang mapuno. Pero pagka pinatay natin yung motor, mabilis din siyang madiskarga. At kung tanong naman kung pwede sa long ride, basta tama yung voltahe na lumalabas. Kaya kailangan natin dito ng pang-test. Saan na? Bawa, naka 3 to 5 minutes. 3 to 5 minutes na mapu-full charge na siya. Kaya sa umpisa, medyo maano pa siya. Pero pagka magkakarga na yung capacitor, mas nagiging stable yung ilaw niya. Tapos, siyempre, mas maganda kung light lang yung ano niya, yung pinapailaw niya. Mga LED lang siya para mas madali siyang mas magaan ang load. Yan, patay muna yung ano natin ha. Patay muna yung ating ilaw. Re-readingin natin siya. Body ground. Positive ng ano. Dito lang tayo kuha positive ng capacitor. Ang reading niya ay mababa. Ayan pa, mababa pa yan ha. Ayan. Okay, reading natin na. Ayan, okay na, tumaas na. 13.8. Naka-idle lang tayo, hindi pa natin nare-revolusyon. Revolusyon mo dahan-dahan. Tutok mo ha. Okay. Tataas siya pag nag-grip tayo. Okay. 13.9 na, 13.8. 14. Bubuksan natin. Ayan yung ating headlight. Malamig ang ating motor. Ayan, nakailaw pa rin siya ng pakonti-konti pa rin ilaw niya.
Dalawa. Headlight natin. Reading natin. Positive ng capacitor. Ayan. 12.5, 12.4, 12.6, 13.1. Ilaw natin siya. Pagsamahin natin. High and low. High and low na ilaw natin yan ha. Off, di na nyo off. Tapos low. Pag nag-high, magsasabay kasi Osram yung gamit natin. Osram to ha, di na nyo ha. Low, high, magsasabay. Low. Yan ha. Low. Tapos high. Ayan siya. Dalawa ha. Low. High. Ayan siya. Ito yung reading natin ha. Naka-idle lang tayo. Naka-idle. Ito yung reading natin. Okay. Ibig sabihin sayang, kayang-kaya, walang problema. 13.2. Try mo bumusina. Okay. May busina pa tayo. Isa pa. Okay. Ay, yung reading natin. 13 point. Ayan. Kasi ano siya. Bali, nagkarga na siya. Tapos, pansinin nyo siya ngayon. Nag-i-steady na siya. Nawawala na yung kagaya kanina na kurap-kurap. Yung kurap-kurap niya kanina nawawala. Tapos yung headlight natin. Tingnan nyo ha. Ayan, tingnan nyo yung headlight. Steady. Low, high. Steady rin yung headlight natin. Ibig sabihin nga sa akin, pwedeng ilong right. Walang magiging problema basta kayang-kaya niya yung kayang-kaya niya dinadala yung load kasi mga LED lang para mas magaan. Pero pwede rin niya kahit LED, kahit mga bulb. Pero mas maganda kung LED para magaan yung yung load. Tapos ganito. Ganito gagawin nyo, magtabi na kayo nito. Magtabi kayo nito, halimbawa, kinakapos sa kuryente kasi nasira yung battery. Ito yung magsisilbing substitute na battery. Halimbawa, subok ko to sa Shogun na pag walang battery, palyado yung takbo. Pero nilagyan natin ito, nawala yung pagiging palyado. Mag-battery operated na skeleton, walang battery, charger lang, palyado yung takbo. Lagyan mo ito, mawawala yung pagkapalyado ng takbo. Basta sa kuryente lang, mawawala yung palyado ng takbo. Pero kung sa karburador yung pagkapalyado, ganoon pa rin, kahit lagyan mo ito. Pero kung sa kuryente lang, kayang-kaya niyang supplyan. Kayang-kaya niyang supplyan ng capacitor. Kasi itong capacitor na to, kahit wala ito, meron tayong ilaw. Gawa ng charger natin. Kaya mas maganda to kasi ito yung pinaka battery substitute, kaya mas maganda siya. Pwedeng long ride, pwede sa battery operated, pwede nating i-reserva. Pag halimbawa kasi ang battery natin pasira na, yung ilaw natin magkukurap-kurap na siya. Magkukurap-kurap na yung ilaw natin. Tapos mahina na yung busina natin. Pero pag nilagyan natin ng capacitor, lalakas yung busina, lalakas yung signal light, lalakas yung ilaw natin. 5 minuto lang, napo-full charge na kagad yan. Kaya siya kasaya, no? Kaya pag pinatay natin, may nai-stack pang ilaw. Kaya siya kasaya, no? May stack pa siya bago siya mawawala. Ibig sabihin, mabilis siyang mapuno, mabilis din siyang madiskarga. Pwede sa long ride kasaya na. Basta tingnan niyo yung reading ng ating voltmeter o yung inyong multimeter pwede. I-reading niyo basta tama yung reading, walang yan. Hindi yan masisira. Siguradong kahit mabang biyahe kayang-kaya yan. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.